Matapos na patuloy na idiin at tila patawag para di umano ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa kinakasangkwadkom ng House of Representatives di umano'y tinatagong pagkabalimbing ni Ace Barbers. Binasag na ng taong bayan at muling binuhay sa mundo ng social media ang pahayag noon ni Ace Barbers patungkol sa kampanya kontra droga ng dating administrasyong Duterte na siyang tila laking sampal naman ng katotohanan sa mga ilang kongresista na di umano'y pilit na idinadawit ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Harapang sinupalpal ni PH Update itong si Representative Ace Barber at tila'y pinamukha kung papaano niya sinuportahan noon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan kanya pang ipinagmamalaki ang kampanya kontra sa ipinagbabawal lagamon na ngayon tila bumaliktad na sa kasalukuyang administrasyon. Talagang pagkabalingbing ni Ace Barbers, sukdula na wala na talagang bayag ang kongresista na ito, walang panindigan sa kanyang mga pahayag noon. Grabe pa ang paghanga niya sa dating Pangulo na si Duterte. Ngayon ay kumambyo na talaga, tila'y pinagmalaki pa talaga niya. Mahiya ka naman sa taong bayan, ihinto nyo na yan. Walang kwentang hearing na yan. Sayang lang ang pera ng taong bayan dyan. Bumising na kayo sa katotohanan, huwag magpadala sa pera. Puro busog ang mga kongresista ngayon dahil kay Tamba. Ang masaklap pa, tax ng bayan yan. Unahin niyo ang totoong problema ng bayan bago ang walang kwentang hearing para lang masira ang imahe ng mga Duterte. Sobrang nakakahiya na kayo. Ang mga bumaliktad na mga politiko may milyong presyo, milyong reward. Itong nakakasakit kayang binayad sa kanila galing sa kaban ng bayan na buhis at kontribusyon sa mga nagtrabaho, nagpapawis na mamamayan. Kahit sinong matinong tao ang tanungin, nung time ni Digong hindi ka matatakot na maglakad sa kahit anong oras sa gabi. Pero ngayon, lahat ng masasalubong mo o madadaanan, may duda ka na. Proud ako na may isang presidente na tulad ni PRRD na may malasakit at tataporma noon. God bless na yon. Nakakatakot na lumabas ng bahay sa gabi. Bangag pa mga congressman. Time ni Tay Digong sobrang nakahinga. Kisa kami sa nagpapasalamat lalo na't katulad kong nanay na may anak na nag-aaral sa Manila. Dahil nakakalakad talaga ang anak ko ng gabi. Di nakakatakot. Kaya si Tay Digong the best. Gusto nilang kasuhan talaga. Mahiya naman kayo. Pilit talaga niyong gustong ipahiya eh. Kahit anong gawin ninyo, wala na sa amin yan. Kahit anong sira ninyo, nakabaon na sa isip namin ang ginawa ni Tay Digong na pagmamahal sa mga taong sapot niya. Mahal namin ang mga Duterte dahil sila ay may puso. Your hands, Ace Barbers! Tama, tama! Ace Barbers! Kasi ngayon, di ba, kwentong barbero ng mga pinagsasabi mo eh. I-recall mo ang mga pinagsasabi mo dati. Proud na proud ka pa kay Tatay Digong. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Humihingi ka pa ng extension sa term ni Tatay Digong. Ay, ang bote mo, Ace Barbers. Tapos ngayon, ngayon, anong pinagsasabi nyo? Napangit ang war on drugs, maraming napatay sa war on drugs, hindi epektibo ang war on drugs. Ang bobobo nyo, kayo mismo proud na proud kayo sa war on drugs dati. Kayo mismo, kumbaga sabi mo pa nga, pwede ito gayahin ng US. Di ba? Bumaliktad na kayong mga balimbing kayo. Kasi nga, hindi na si Tatay Digong ang nakaupo ngayon. Wala kayong paninindigang mga hinayupak kayo, lalo na ikaw, Ace Barbers. Naging ano ka na no? Barbie. Sobrang nakakainis talaga yung ibang mga buhaya ngayon mga lods. Kasi dati, puring-puri sila kay Tatay Digong. Dati, grabe. Di ba? Kung bigyan nila ng appreciation ng war on drugs, talagang abot hanggang langit eh. Pero ngayon, pinapaimbestigahan na nila ang mga walang kakwenta-kwenta. Tapos ang witness nila, drug lord. Okay talaga itong mga buhaya, no? Talagang proven and tested itong mga buhaya. Malalaki lang mga katawan pero walang utak. Buti pa, di ba? Buti pa si Congressman Richard Gomez, di ba? Talagang lantaran niyang sinabi na effective at maganda ang war on drugs. Pero itong mga buwaya na to, lumaki na lang yung mga tiyan nyo. Palakihin nyo rin naman ang mga utak nyo. Kaya nga 'di ba, ang ating mga nakarating sa atin mukhang may lilipad. Kwentuhan mo yung mga palangga natin, excited sila sa mga lilipad o nagliliparan na sila ngayon sa Malacanang dahil sila mismo ay naggugurguran.
Oo, nako. Mukhang may lilipad. Uso pa naman Halloween ngayon, manananggal. Sila sa tanas. Vampire. Sila sa tanas lumilipad. Mga vampire, mga vampira, kasi nagsasak ng wealth ng ating bansa. Imbes I ng blood. know. Yeah, but ang kanina nga sabi ko may parating na bakbakan talaga. That's really exciting yan eh. Maraming bakbakan yun, I told you already, but we cannot disclose right now. Yes. Tsaka nakita mo yan sis, di ba, doon sa Blue Ribbon Committee Senate hearing, nandun si Pangulong Duterte. Kita-kita mo talaga na itong si De Lima, si Ontiveros, yung mga pari doon na self-proclaimed Adictos Benedictos, na talagang kitang-kita mo na pinoprotektahan nila yung mga pushers, yung mga criminals. Right? Ako hindi ako magdadalawang isip na pwede silang pinopondohan din ng mga yan. Para protektahan nila. And remember, Of course, yes. Na dating Alex Bungkayaw, di ba? Yeah, si Paduano, Paduano na tinapik-tapik si Congressman Marcoleta, dapat physical injury yun. Kasuhan nyo. Kasi kung si Willie... Hindi, battery or assault, you know? Kasi Assault. parang lang, pwede, no? Hindi pa pwede yun. Dapat tama ka, pwede yun eh. Kasi, Yes, pwede yun. ano yun eh, attempted, I don't know, we're not lawyers here, pero sa ating simpleng assault na yun, pagkakaintindi, in a way, pwede siya kasuha. Kasi, kabaga, nilagay niya sa peligro Kasi yung mayroon buhay. kayong kunwari, Itong Marcoleta. may disagreement kayo, tapos hindi kayo nakakaintindihan. Pag merong physical na Assault. assault yun. So, yung mga yan. Sabihin natin kay Apong Marcoleta, baka pwede niyang kasuhan si Paduano, gago yun. Yeah. Correct. May nagsasabi dito sabi ni paano kung si Colonel Hiraldo ay may tinagong voice record habang siya ay kinakausap nila Dan Fernandez at ni Hindi natin alam. Kaya, Colonel Hector Grijaldo, you're welcome here. Interviewin ka namin ni Cathy kung gusto mo. Oo. Panawagan, ibukelya na natin yan. Ibuking na natin yan. Oo, yun sa mga, again and again, sa mga biktima, yung mga alam nyong may mga politician na amo nyo, yung mga security nila, yung mga kasambahay nila na inaabuso nila, lumabas ho kayo. Nandito ho kami. Nandiyan si Claire, you know. Tutulungan natin. Pero tama ka doon doon sa akto na inaktual o inakto ni Paduano, no? Pwede talagang physical assault 'yon, mag-under siya sa category ng physical assault and verbal. Di pa natin narinig yung yung behind the scene kasi usually pinapatay nila yung mikropono. Pero by just yun ang pagpapakita pa lang, yung pag gustong niyang galit na galit, gustong manakit kay Kong Marcoleta, alam mo naman si Kong Marcoleta, mabait siguro I think meron naglabas isang video nun. Ano nangyari? Na, yun nga, bigla lang siyang tinapik. No, I mean nakita ko 'yun. Nakita ko 'yun pero ang baka may behind the scene pa kung anong pinagsasabi niya. But anyway, since we both know, people know naman na ang Huwad Committee ay intended to pin down the Dutertes. Yeah, so, wala tayong pagtatalunan diyan. Pero ang gusto kong malaman sa iyo habang nanonood ka kay PRRD, yung mga litanya niya, ano ang naramdaman mo? Alam mo sis. Kasi ako sobrang happy cloud9 talaga ako. Tawang-tawa ako, lalo na yung you know for a fact that parang nilaro na lang niya, lalo na yung pag ayaw niya yung kausap niya. Like si Risa, Hontiveros. Hindi, ang tawag nila doon, Hontivirus at saka virus kasi parang, di ba si Pangulong Duterte dati, inano nila, virus, inaano nila parang. Ang galing-galing niya ni PRRD kasi yung way na pag kinakausap siya, may tinatanong sa kanya, kunwari nabibingi siya, or hindi niya naintindihan. O kaya matanda na siya. Or kalimutan niya na. Yeah, tapos ibe-bait niya. Sasagutin niya ng something na they want that answer. Tapos babalikan niya, ano ko? Hindi, no? Diba? O kaya pagtatanong na siya alam niya na, na siya, magkakaroon ng reason for them na makasuhan siya or whatever, sasagutin niya na ng diretso. Parang normal na ulit. Kung matatanda ng mga palangga natin, lahat ng mga kababayan natin nung si Pangulong Duterte ay nag-uumpisa. I don't know kung nag-uumpisa ba siya nito o bago siya nagkandidato na sinasabi niya dati na I cannot do this alone. This is our country. We must love our country. Period. Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte kasi talagang he was really intended to gurgur all the bangags. Di ba? Kaya ganun naman talaga yung kanyang pagmamahal sa taong bayan. Yun nga lang, hindi yan kayang alam ng mga makakaliwang grupo, alam ng mga sindikato, katulad yung mga nandoon sa Senate hearing na kakampi ng mga sindikato, na tama naman ang pakikipaglaban ni PRRD. Pero ayaw nga nilang mawakasan yung mga sindikato at mga kriminal. Kasi tama ka nga baka pinupondohan sila nitong mga mafia na ito sa kanilang kandidatura. Kaya talagang wala silang makitang tama sa lahat ng sasabihin ni PRRD.
Alam mo sis, it's so sad kasi kitang-kita mo ang daming nawawalang bata, ang daming namamatay, yung crime rate natin sobrang taas, hindi na madidinay yan. And ito nga, it's time for the policemen to reveal it kasi sila rin yung nirereklamuhan and sinasabihan. And yun eh, 'di ba parang kailan pa ba tayo gagalaw kapag tayo na yung biktima? It's too late, 'di ba? Parang hindi na talaga tama yung mga nangyayari kasi as you can see talagang etong mga nakaupo dyan, na iilan lang naman, sana yung karamihan na, they don't like what's happening, tumayo na rin kayo. Kasi ang baboy na ho ng tingin ng ng gobyerno, hindi na mo maganda yung reputation. Ang pangit, especially like live, like napapanood ng tao, pinagtatanggol nila, binababoy nila ang kapulisan compare sa sa krimen. Yes. Di ba ang pangit?